Isang mapagpalang araw mga ka-Gravis. Isang magandang araw sa inyo. Papakita ko lang sa inyo today kung paano ko i-set up or paano ko i-install ang rear shock para kay Yamaha Mio Gravis. This is an installation video, installation guide for you to be able to install a Pro Fender Flash Series na shocks para sa Yamaha Mio Gravis natin. So, una natin gagawin dito is tatanggalin muna natin yung upuan. Ipa-plug ko yung video ko before kung paano ko tinanggal yung upuan, and then we'll proceed with the actual installation. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. So, bago natin simulan, pakita ko lang muna sa inyo yung mga tools na kailangan na meron kayo para at least ready kayo, no? Hindi na kayo kakapa-kapa. So, una na dito yung size 8 na yabe or kung may sakit kayo. And then, kailangan nyo rin ng size 10, no? And then, kailangan nyo rin ng size 12 na sakit, no? Mas maganda kung sakit. Ito, optional kung sakit ang gagamitin nyo or itong wrench ang gagamitin nyo. Tapos, kung mapapansin nyo, meron akong pliers kasi itong screwdriver ko mahaba. So, ang problema nito, meron kasi dyang mga screws na sobrang liit ng clearance. So, hindi mo maipapasok ito. Kaya, ang kailangan kong gawin ay, kung may kagaya ka nito, no, ipasok mo lang siya, tapos pihitin mo ng pliers para maluwagan mo. And then, syempre, kailangan din natin ng Allen wrench para maluwagan din yung naka-Allen. Yan. I think to, size 5. Okay, simulan na natin. So, ito nga yung installation niya ngayon, no? Pakita ko lang sa inyo. Ganyan lang siya kasimple. Tatanggalin nyo na yung mga screws niya doon sa upuan, no? Buksan mo na yung upuan. And then, makikita mo may mga screws yan sa gilid. So, baklasin mo lang lahat yan, no? Yung kagandahan kay Gravis, hindi ka na mahihirapan sa pagbaklas, madali lang tanggalin yung mga screw. So, kailangan lang mag-ready ka ng screwdriver mo. Tapos, mag-ready ka na rin ng ng socket wrench, no? Para matanggal mo yung tornilyo, yung socket type dito, no? So, yan, magkabilang tornilyuhan meron tayo sa gilid, no? Left and right yan. So, after mo matanggal yan, gamit ka na ng socket wrench para naman matanggal yung sa grab bar mo. So, yan, no? Ganyan lang kasimple, guys. Bilis lang tanggalin, no? Napakadaling baklasin. Hindi ka man lang pagpapawisan sa pagbaklas yan. So, yan, no? After na natanggal na yung mga tornilyo, no? Tinanggal na yung upuan. Ngayon, pagtanggal mo ng grab bar, alalayan mo lang din, no? Kasi baka mamaya mabasag naman yung salamin ng mo, motor. Alalay ka lang dyan kasi may kabigatan din yan, no? So, after nyo mabaklas yung upuan, pati na yung grab bar, or kung may top box man kayo, kung mapapansin nyo, nabaklas ko na yung flarings ko, no? Yung nasa gilid. So, hindi ko kasi mahawakan yung camera, no? While I'm trying to remove the screws. Pero simple lang din naman siya. Una yung tatanggalin pagkatanggal ng upuan is this one, no? Meron nakakabit dito na flaring. So, tanggalin mo na yung screw dyan. Pagtanggal mo nyan, sisilipin mo lang ngayon sa loob yung flaring, no? Tingnan nyo sa kabila, oh. Yung kabila na yan, no? Makikita nyo may mga screw dyan, di ba? So, babaklasin nyo lang yung mga screw na yan, no? Mga nakatagong screw. Babaklasin nyo lang lahat yan. Ayan. Para matanggal nyo yung mismong flaring. After nyo mabaklas yan, yung Allen screw naman, dito nyo gagamitin yung Allen screw. Somewhere here. No? So, dito yung gagamitin yung Allen screw para matanggal naman yung yung nakakabit dito. So, once na matanggal mo na yung screw, pwede mo nang baklasin yung pinaka-fairing mo, no? So, kagaya nito, meron dyan, no, screw dito. So, once na matanggal mo na yan, pwede mo nang baklasin yung fairings
And then, may expose na tong ano, tornilyuhan ng para sa shocks. So, dito natin gagamitin yung 12 na socket. Pasok dito yan, 12. Ayan, para mabaklas na natin yung ano natin, shocks natin. So, after natin ma-remove yung fairing, akala ko po pwede ko nang ikabit yung shocks. Yun nga lang, nagkaroon tayo ng problema, no, minor problem. Kasi meron ditong plastic na nakaharang. So, hindi mo matatanggal yan, no, yung mahabang tornilyo na yan. Hindi mo yan matatanggal until mabaklas mo yung buong fairings. Kaya yan, obligado pa tayo na tanggalin pati yung kabila. So, natanggal na natin yung kabila, lahat ng fairings natanggal na natin. No? So, check nyo lang yung mga tornilyo, no? Pagka magtatanggal kayo ng mga tornilyo, picturean nyo. Kasi, pwedeng iba-iba size niyan. Hindi mo na masundan kung saan mo siya ibabalik. So, ngayon, nung kinabit ko na tong pro fender, ang kinailangan ko is maglagay ng washer. Kasi kung titignan nyo ng mabuti dito sa pinag-installan ko, meron kasing awang yan eh. May awang yung side na yan. Dito sa left side. So, naglagay ako ng washer dyan para wala siyang maging awang. And then, naglagay din ako ng dalawang washer dito sa kabila para naman hindi tumama itong ano natin, itong spring natin dito sa gulong. Meron pa rin siyang konting allowance. Hindi pa rin siya didikit. So, yan no, yan ang ano no, yan ang kailangan yung modification na gawin para maikabit siya ng maayos. Washer lang. Ayan. Kasi yung pinaka rubber bushing nito, matigas eh. Hindi mo basta-basta matatanggal. Eh, syempre iba pa rin yung ano, original yung gamit mo na rubber bushing. So, yun, diniskartehan ko na lang siya. Ayan, so bubuin ko na to, ibabalik ko lang yung mga screw para ano na siya ulit, mabuo na siya ulit. Okay, so dahil utang ko sa inyo yung pagbaklas ko nito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko siya binalik, no? Kasi parang yun din yung isa sa mga pinakamahirap or challenges eh pagka nagbabaklas ka ng motor, no? So, pakita ko lang sa inyo nung binaklas ko tong plastic na to, yung pinakalaylayan niya, no? May mga clip yan, 3 clip yan, isa dito sa kaliwa, tapos merong 2 dito sa kabila, no? So, ibabalik mo lang yung clip na yan, yung 3 na yan. Babalik mo lang sila lahat. Ayan. So, 3 yung clip na yan. Ngayon, ang diskarte dyan, para maibalik mo siya ng maayos, tutulak mo muna to, no? Tutulak mo muna yung clip para bumuka siya. Or I mean, magsara. Pagka nakasara kasi yan, syempre, maipapasok mo, 'di ba? Pagka naipasok mo na, pipindutin mo lang to dito para sumikip siya. So pagka napindot mo na 'yan, nakalock na 'yan. Hindi na matatanggal. Tapos syempre, yung mga tornilyo binaklas natin kanina, kagaya nito, no? Yung tornilyo na 'yan. Tapos ito, yung mga tornilyo dito, binalik na natin 'yan. Tandaan niyo may mga washer 'yan, no? Tapos ito, medyo tricky siya ibalik, no? Kasi nakaharang yung wire. Yan o, tingnan nyo. Itong wire na to medyo nakaharang. Kaya kailangan pagka ibabalik nyo na to, no? I-adjust nyo muna tong mga wire para hindi siya nakasagabal. Ito po pwede nyong iusog. Ingat lang baka maputol. Pero ano naman yan, malambot. Para maipasok nyo tong kaha na to. Yung pagpasok ng kaha nito, tingnan nyo mabuti, no? Itong side na to, yung side na yan, yan yung nasa ibabaw. Okay? Tapos yan, no? Dito, ganyan yung forma nya. Yan ang mga tatandaan nyo dyan, no? Tapos, ang screw nyan, ito, yan 3 itim. Ito, meron yan sa ilalim, hindi dito natatakpan ng, ano, ng wire. Tapos yan sa kabila din niya. Yan. Pare-parehas lang naman yan. Para hindi kayo magkamali.
after nyo makabit itong laylayan, kakabit nyo naman tong ilaw, no? So, itong ilaw medyo challenge magkabit niya na. Para kasing Lego yan eh. Merong parang suksukan yan sa loob. Kaya kailangan isaswak mo yung ano mo, no? Yung tutok mo dito. Yan, sa butas na yan. Tapos, ang diskarte ko, inuna ko muna yung dito sa kabila eh. Pinasok ko muna dyan. Inunti-unti ko hanggang sa mapasok ko, masentro ko siya dito. May pasok ko yung parang dugtungan niya dyan hanggang sa mabuo ko na siya hanggang dito sa kabila.